Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kahapon tayo tinuruan ng Panginoon na tugunin ang ating responsibilidad sa ating lipunan at sa Panginoong Diyos. Ngayon ating inaalala ang pagkamartir naman ni Carlos Luanga at ang kanyang mga kasama. At tinuturuan tayo na ang Diyos ay Diyos ng mga buhay at hindi ng mga patay. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong umusbong ang lalong marami pang Kristiyano mula sa dugong dumanak sa mga martir. Ipagkaloob mong ang iyong pinagpupunlaang simbahan ay masaganang mapag-anihan mula sa dugong dumanak dito na galing kina San Carlos at mga kasama sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtan niya natin kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak, sumaiyo nawa ang pagpapala, ang habag at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglingkuran ko ng tapat, tulad ng ginawa ng aking mga ninuno, tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin araw-gabi. Dahil dito ipinaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ang kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahiya ang pagpatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita, sa tulong ng Diyos na magligtas at tumawag sa atin upang tayo Kanyang maging bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa Kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa ating bago pa magsimula ang panahon. Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita.
Ako'y ginawang apostol at guro upang ipahayag ang mabuting balitang ito, at iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Gayon may hindi ko ikinahihiya ang nangyayaring ito sa akin, sapagkat lubos kong nakikilala ang aking pinananaligan at natitiyak kong may ingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Ang aking pagmasid doon nakapukol sa luklukang trono mo, O Panginoon. Tulad ko'y aliping ang inaasahan ay ang amo niya para matulungan. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Kaya walang humpay ang aming tiwala hanggang ikaw poon sa aming maawa. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang Saduseyo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ng mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Gayun din ang nangyari sa pangatlo at sa mga sumusunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kikilanlin niyang asawa sa muling pagkabuhay? Yamang napangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit? Hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos, sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na nagbabagang punong kahoy? Ganito ang nasusulat sa sinabi ng Diyos kay Moises, ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. May isang matandang babae na araw-araw pumupunta sa sementeryo upang dalawin ang puntod ng kanyang asawa. Marami ang nagtatanong kung bakit hindi siya nagsasawang gawin ito. Isang araw may nagsabi sa kanya, mukhang hindi mo matanggap na wala na siya.
Ngumiti siya at sumagot, "Hindi ako pumupunta rito dahil naniniwala akong narito pa siya. Pumupunta ako rito dahil naniniwala akong wala na siya rito." Nakakagulat ang kanyang sagot, ngunit ipinapakita nito ang pananampalatayang Kristiyano. Ang sementeryo ay hindi huling hantungan. Ang libingan ay hindi permanenteng tirahan. Ang kamatayan ay hindi huling salita. Sapagkat ang ating Diyos ay Diyos ng buhay. Ito ang sentrong mensahe ng ating ebanghelyo ngayon. Lumapit kay Jesus sa mga Saduseyo. Sila ang grupong hindi naniniwala sa muling pagkabuhay ng mga patay. Para sa kanila ang kamatayan ang wakas ng lahat. Kaya gumawa sila ng isang kwentong tila nakakatawa at tila imposibleng sitwasyon. May isang babae raw na 7 beses nag-asawa dahil namatay ang bawat asawa ng walang anak. Tinanong nila si Jesus, sa muling pagkabuhay, sino sa 7 ang magiging asawa niya? Hindi sila nagtanong upang matuto. Nagtatanong sila upang pagtawanan ang paniniwala sa muling pagkabuhay. Ngunit itinuwid sila ni Jesus. Una, sinabi niya na mali ang kanilang pag-unawa sapagkat hindi nila nauunawaan ang kasulatan at ang kapangyarihan ng Diyos. They are ignorant of the Scripture and ignorant of the power of God. Pangalawa, sinabi niya na ang buhay pagkatapos ng muling pagkabuhay ay hindi simpleng pagpapatuloy lamang ng kasalukuyang buhay. Hindi ito basta kopya ng ating buhay dito sa lupa. May bago at mas dakilang uri ng pag-iral na ibibigay ang Diyos. At pagkatapos ay ibinigay ni Jesus ang pinakamahalagang dahilan kung bakit may muling pagkabuhay. Sinabi niya, hindi ba ninyo nabasa sa aklat ni Moises ang sinabi ng Diyos? Ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Hindi siya Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Napakahalaga nito. Hindi sinabi ng Diyos kay Moises, "Ako noon ang Diyos ni Abraham." Sa halip, sinabi niya, "Ako ang Diyos ni Abraham." Sa harapan ng Diyos, buhay pa rin si Abraham, Isaac at Jacob. Ibig sabihin, ang muling pagkabuhay ay hindi nagsisimula sa tao. Nagsisimula ito sa Diyos. Hindi tayo naniniwala sa buhay na walang hanggan dahil lamang gusto nating magkaroon ng pag-asa. Naniniwala tayo sa buhay na walang hanggan dahil ang Diyos ay buhay magpakailanman. Ang pagkabuhay ay nakabatay kung sino ang Diyos. Kung ang Diyos ay buhay, ang mga nakikiisa sa Kanya ay mabubuhay rin. Kung ang Diyos ay tapat, hindi Niya pababayaan ang mga minamahal Niya. Kung ang Diyos ay walang hanggan, ang pakikipagtipan Niya sa tao ay walang hanggan din. Maraming tao ang iniisip na ang buhay ay walang hanggan ay gantimpala lamang
sa mabubuti nating ginagawa. Totoo na mahalaga ang kabanalan, ngunit bago pa man ito naging gantimpala, ang buhay na walang hanggan ay bunga ng ating katapatan sa Diyos. Nang makipagtipan ang Diyos kina Abraham, Isaac at Jacob, hindi siya nakikipagtipan para lamang sa ilang dekada ng buhay dito sa lupa. Ang Diyos ay hindi gumagawa ng pansamantalang tipanan. Ang kanyang pag-ibig ay hindi natatapos sa libingan. Kung tunay ngang minahal ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob, hindi maaaring wakasan ng kamatayan ang relasyon nila sa Diyos. Ganito rin para sa atin. Minsan naiisip natin na napakalakas ng kamatayan. Ngunit sa pananampalataya natin, hindi kamatayan ang pinakamakapangyarihan na kapangyarihan. Mas makapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos. Mas makapangyarihan ang kanyang katapatan. Mas makapangyarihan ang kanyang awa. Kaya nga sa bawat misa, para sa mga yumao, hindi tayo nagtitipon upang ipagdiwang ang kamatayan, kundi upang ipagdiwang ang tagumpay ni Kristo sa kamatayan. Ito rin ang diwa ng ating unang pagbasa. Si Pablo ay nasa gitna ng pagdurusa. Siya ay nabilanggo. Alam niyang maaaring malapit na ang kanyang kamatayan. Ngunit pakinggan natin ang kanyang sinabi, "Hindi ko ikinahihiya ang aking pinananaligan sapagkat kilala ko ang aking pinaniniwalaan." Hindi niya sinabing, kilala ko ang aking doktrina. Hindi niya sinabing, kilala ko ang aking argumento. Sinabi niya, kilala ko ang aking pinaniniwalaan. Ang pag-asa ni Pablo ay hindi nakasalalay sa isang ideya. Nakasalalay ito sa isang persona, kay Hesukristo. Napakahalaga ng pagkakaibang ito. Kapag ang pag-asa ay nakasalalay lamang sa mga himala, madali itong masira. Kapag ang pag-asa ay nakasalalay lamang sa kalusugan, mawawala ito kapag nagkasakit tayo. Kapag ang pag-asa ay nakasalalay lamang sa kayamanan, mawawala ito kapag nalugi tayo. Kapag ang pag-asa ay nakasalalay lamang sa tao, mawawala ito kapag iniwan tayo. Ngunit kapag ang pag-asa ay nakasalalay sa Diyos na buhay, may matibay na pundasyon ito. Kaya nakaharap si Pablo sa pagdurusa ng may kapayapaan. Alam niyang kahit kunin ng mundo ang lahat sa kanya, hindi nila maaaring kunin sa kanyang puso si Kristo. Ngayon, paano natin maisasabuhay itong buhay na dulot ng muling pagkabuhay ni Kristo? Kung tunay tayong naniniwala sa Diyos, na ang Diyos ay Diyos ng buhay, paano ito makikita sa ating pang-araw-araw na buhay? Maraming tao ang nabubuhay na parang ang buhay na ito lamang ang mayroon sila. Kaya lahat ng lakas ibinubuhos sa pera. Lahat ng panahon ay para sa kapangyarihan. Lahat ng pangarap ay para sa makamundong tagumpay.
Ngunit ang taong naniniwala sa muling pagkabuhay ay alam niya na may higit pa sa mundong ito. Hindi niya sinasamba ang pera, hindi niya sinasamba ang kapangyarihan, hindi niya sinasamba ang kasikatan. Ginagamit niya ang mga ito, ngunit hindi siya alipin nito. Alam niyang ang tunay na kayamanan ay nasa Diyos. Kapag nalimutan natin ang muling pagkabuhay, nagiging desperado tayo sa mga bagay na nasa mundong ito. Ngunit kapag naaalala natin ang buhay na walang hanggan, natututo tayong mamuhay ng may kalayaan. Pahalagahan natin ang bawat tao sapagkat lahat ng tao ay may buhay. Kung ang Diyos ay Diyos ng buhay, bawat tao ay mahalaga. Hindi lamang ang mga mayayaman, hindi lamang ang mga may kapangyarihan, hindi lamang ang mga taong kapaki-pakinabang. Lahat, kasama ang sanggol, ang mga bata, ang mga matatanda, ang may sakit, ang mga mahihirap, ang taong nakalimutan na ng lipunan. Bakit? Dahil bawat isa ay tinatawag sa buhay na walang hanggan. Kapag nakita natin ang tao sa liwanag ng muling pagkabuhay, hindi natin siya titignan bilang isang gamit o kasangkapan. Makikita natin siya bilang isang taong nilikha para sa walang hanggang pakikipag-isa sa Diyos. Maglingkod ng may tapang. Sa ating unang pagbasa, hinimok ni Pablo si Timoteo, pagningasin mo ang kaloob ng Diyos. Ang taong naniniwala sa muling pagkabuhay ay hindi natatakot maglingkod. Hindi siya alipin ng takot. Maraming tao ang hindi nagsasalita laban sa mali dahil natatakot. Maraming tao ang hindi tumutulong dahil natatakot ding mawalan. Maraming tao ang hindi sumusunod kay Kristo dahil natatakot na may masasabi ang iba. Ngunit kung naniniwala tayo na ang buhay ay hindi nagtatapos sa kamatayan, bakit tayo matatakot? Ito ang lakas ng mga martir. Ito ang lakas ng mga santo. Ito ang lakas ng mga taong handang magsakripisyo para sa katotohanan at labanan ang pang-aabuso kapalit manito ay ang kanilang dugo. Ang hindi sumunod sa kagustuhan ng Diyos ay mawawalan ng pangakong kaharian niya. Ito ang lakas ni San Carlos Luanga at ng kanyang mga kasamang martir. Nang salungatin nila ang kagustuhan ni Haring Muanga Ikalawa ng Buganda na sa panahon natin ngayon ay Uganda. Ang gusto ng hari ay makipagtalik sa mga batang lalaki at hindi sila sumunod. Sinabi ng hari, ang hindi sumunod sa kagustuhan niya at hindi tumalikod sa pananampalatayang Katoliko na tinuro ng katikistang si Carlos Luanga ay pagsasasaksakin, pagpuputol-putulin ang mga katawan at kung ano-anong torture pa ang maaaring danasin. Subalit, tinanggap itong lahat ni Carlos Luanga at ng mga batang martir. Sila ay mga 23 na mga biktima kasama na si
San Carlos at sila ay hinirang na mga santo. Alam nilang may buhay na higit pa sa buhay na ito, kaya't hindi sila takot lumaban sa hari. Marahil ang pinakamalaking kaaway ng ating pananampalataya sa muling pagkabuhay ay hindi ang ateismo, hindi rin ang pag-uusig, kundi ang pamumuhay na parabang walang muling pagkabuhay. Maraming tao ang nagsasabing naniniwala sila sa buhay na walang hanggan, ngunit hindi ang kanilang mga desisyon, sapagkat parang ang mundong ito lamang ang mayroon sila. Kapag ang lahat ng oras ay para sa pera, ngunit wala namang panahon sa Diyos. Kapag ang lahat ng lakas ay para sa sarili, ngunit wala namang malasakit sa ibang tao. Kapag ang lahat ng pangarap ay para sa tagumpay, ngunit walang paghahangad sa buhay kabanalan, unti-unting nakakalimutan ang muling pagkabuhay. Ang tunay na pananampalataya sa muling pagkabuhay ay hindi lamang nasa isip. Nakikita ito sa paraan ng ating pamumuhay. Kaya bilang mga taong naniniwala sa muling pagkabuhay, mamuhay tayo ng may pag-asa, may katapatang sumunod sa Panginoon at katapatang lumaban sa mga mapang-abuso. Sapagkat ang Diyos na sinasamba natin ay hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. At sa Kanya, ang lahat ng nananalig ay mabubuhay magpakailanman. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ng mga alay ay nagsusumamo na maganap nawa namin ang paglilingkod na ito, katulad ng mga martir na ginawaran mo ng kakayanan na mamatay kaysa ikaw ay talikdan. Kami naway makapaghandog ng may kaloobang nakatalaga sa iyo, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Carlos at ang kanyang mga kasama ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad ng naganap sa iyong anak
ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay guhitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain na namin, pinagsasaluan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ng kaharian mo, sundin ang lawa mo. Dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulad sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyang kaharian at ang kapangyarihan Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Hidden God, heavenly, I adore you. Truly present underneath His veil. All my heart subdues itself before. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na namin ang banal na pakikinabang sa paggunita sa mga martir na hindi naigupo ng kamatayan. Kami nagsusumamo na ang nagdulot sa kanila ng paninindigang magtiis ay magbigay dinawa sa amin ng pananampalataya at pag-ibig sa gitna ng mga dapat pagtiisan dito sa daigdig. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna sandali para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng ulibo na binasbasa ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ang lahat ng nagnanais maging kasapi ng Konfradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya.
Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ika-4, ngayong Sabado, ika-6 ng Hunyo, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen ng mga biyaya. Sa ganap na ika-5 ng umaga, nasisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandilang may pansalo. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukha ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Mga rosaryo, imahen, medalyon, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyo ko ang inyong ulo para sa pagpapala. Ama namin mapagpala ang mga nakikiusap na makapamalagi ang tapat sa iyo ay manatili nawang nananalig sa iyong pag-ibig at nagpapalaganap nito sa kapwa-tao sa daigdig. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.